Magandang umaga muli mga kapatid po sa pananampalataya. Purihin po natin ang Panginoon at narito tayo muli upang ating pagbulay-bulayan ang kanyang banal na salita. At last Sunday na po pala ng June at alam ko po, ako ay naniniwala na namimiss na po natin lahat ang ating pagpupuri o ating panambahan. Bagkus antayin natin ang ating gobyerno na tayo ay payagan na po. Maraming salamat at nawa ay pasama-sama natin pagbulay-bulayan ang kanyang salita sa araw ng linggong ito. At bago tayo dadako sa ating mensahe sa umagang ito, ay tayo muna ay mag-ukol po ng panalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, salamat sa pribilehyo na ipinagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin. At narito kami muli upang aming pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. At nawa, Ama Diyos, ay ikaw ang mag-guide at manguna sa iyong abang lingkod upang ang salita mo na may hayag sa umagang ito ay maging daan tungo sa aming paglago, sa aming kaalaman, paglago sa aming pananampalataya. At nawa, Ama Diyos, ikaw ang aming maitaas, maluwalhati at mapapurihan sa umagang ito. Lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen po. Ang tema po natin ngayon, linggo, ay tungkol po sa prayer. Tungkol po sa pananalangin. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-aaral ay nakatuon pa rin po sa pananalangin. Ang panalangin ang isang napakalakas na sandata po natin na mga Kristiyano. At isang napakalakas sa ating paligid at isa rin itong napakahiwaga. Napakahiwaga at napakahirap minsan maintindihan ang prayer. Paano ba manalangin? Paano po ba manalangin at paano ba ang dynamics? Ano po ba ang tamang formula para tayo ay diringgin ng ating Panginoon po? Anong relationship ng pagiging submissive sa kalooban ng Diyos at sa pagiging mapilit? Halimbawa, kung palagi kong inulit-ulit yung panalangin ko ay hindi na ako submissive sa Diyos, pwede ko bang pipilitin ang Diyos o magpupumilit sa aking mga panalangin? Yan po ang ating mensahe ngayon, na ang pamagat ay panalangin at pagiging makulit o mapilit. Panalangin at magiging makulit o mapilit. Kung meron po tayong Biblia, ay buksan po natin. Sama-sama at samahan niyo po ako sa ating pagbasa dito po sa aklat ni San Lucas, aklat ni Lucas, chapter 18, verse 1 hanggang 8. Lucas, kabanata 18, talataang 1 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Samahan niyo ako po sa pagbasa. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag maghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding yaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang ng kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala.
baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila magtatagal, iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Purihin po ang pagbabasa. Maraming salamat mga kapatid. Dito sa mga talata po na ating binasa ay nakita po natin ang mga kabutihan ng Diyos at may tatlong characters po dito na ating mapapansin. Una, ang makulit na babae. Meron siyang kaso na tiwalang-tiwala siya na tama siya. At ngayon humihingi siya ng hustisya. Hindi siya humihingi ng kakampi o kampihan siya kahit mali siya. Pero ang hinihingi niya ay ang hustisya. Ang hustisya. Siguro araw-araw, pagkagising pa lang ng judge ay nandoon na siya at hindi naman masama yung kanyang hiningi kundi hustisya. Pangalawa po na karakter na ating nakita sa ating talata sa umagang ito mga kapatid. Pangalawang karakter na ating mapapansin ang iyong judge o hukom na walang pakialam sa kapwa-tao at walang tiwala sa Diyos. Pero isang bagay na mapansin natin sa judge na ito, siya po ay matalino. Bakit? Bakit po? Kasi sabi niya, bibigyan ko na nga lang ng katarungan ang babaeng ito. Hindi para sa kanyang ikabubuti o para sa kanyang kapakanan, kundi para sa akin. Para tigilan niya na ako, para hindi na niya ako istorbohin o gambalain. Pangatlong karakter po ay ang Diyos mismo na nagbibigay ng katarungan para sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. At ang sabi ay agad niyang igagawad ang katarungan na yun para sa kanyang mga hinirang. Kung napapansin po natin, agad-agad ay ibibigay ng Panginoon ang hustisya para sa kanyang mga hinirang. Mabilis po mag-aksyon ang Diyos. Pero may kondisyon sa verse 8 na ating binasa. Ano po ang sinabi sa verse 8? Sabi po, ngunit pagdating ng anak ng tao, sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Kung mapapansin po natin kahit na ang pinag-usapan sa talinghagang na ating binasa ay patungkol sa pananalangin at pagiging makulit sa pananalangin. Pero sa huli, ang tinutukoy ay ang pananalig o ang pananampalataya. Ibig sabihin po, ang pananalangin ay dapat may kalakip na pananalig. Dito kinumpara ng Diyos sa isang masamang judge o hukom na walang pakialam sa kapwa at walang tiwala po sa Diyos. Na ang judge na ito ay pwedeng mabayaran para baluktutin ang kaso at may panalo yung kalaban. Na pwedeng masuhulan para ibain ang hatol. Pero sa mga talatang ating nabasa, dahil sa pagpupumilit upang gagambala ng babaeng ito ay nagpasya, siyang ibigay sa babae ang hustisya. At ang sabi ni Jesus, kung ang tao o judge na hindi kumikilala sa Diyos at walang paggalang kanino man ay nagbigay ng hustisya sa nagpupumilit ng babaeng ito, ano pa kaya
ang Panginoon? Kung yung tao na walang paggalang sa kapwa ay nagbigay ng katarungan, ano pa kaya ang Diyos na umiibig po sa atin? Ano pa kaya ang Diyos na nagmamalasakit? At ano pa kaya ang Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay doon sa krus para po sa atin? Ang ganda ng katotohanan na pinapakita ng Panginoon po dito. Pero mayroon siyang hinahanap at yun ay ang pananalig. Kung yung walang kwentang judge ay nagbigay po ng hustisya doon sa babaeng gumagambala sa kanya, ano pa kaya ang Diyos na nagmamahal po sa atin? Pero kung titignan tayong ng Diyos ngayon, ang tanong ay meron kaya siyang makikitang nananalig sa atin? Yung pananalig na nakalugod-lugod po sa Diyos. Ano po ba yung pananalig na kalugod-lugod po sa Diyos? Ano po ba ang ibig sabihin na nananalangin o humingi na may pananalig? Yung hindi ka lang basta naniniwala. Pananalig na ang Diyos ay mabuti. Pananalig na ang Diyos ay makatarungan. Na ang Diyos ay mapagmahal at ang Diyos ay nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga hinirang o sa kanyang mga anak. Masasabi po natin na ang Panginoon, na ang panalangin ay meron pananalig. Una, ang panalangin na iyon ay humihingi ng mga tamang bagay. Kaya lang ang tanong minsan ay ano ba yung tamang bagay? Kung minsan hindi natin alam kung ano ang ating hihingiin sa Panginoon. Hihingi ba tayo na humaba pa ang buhay ni brother o sister? Minsan hindi natin alam kung ano ba talaga ang ipananalangin po natin. Ipanalangin ba natin na bumalik po yung isang tao o hindi? So minsan nagtatanong tayo sa ating sarili, ano ba kaya talaga ang ipapanalangin ko? Ipanalangin ko ba para dito na magtrabaho ang aking anak o doon? Minsan ang pinagpipilian natin ay hindi alam, hindi naman kung ano yung tama. Hindi natin alam kung ano yung tama at mali. Pero nasa atin pagpili. Kundi ang pinagpipilian ay maganda at ang mas maganda. At ang mas maganda sa mas pinakamaganda. Pagkatapos ang pinagpipilian ay between bitter and best. Halimbawa, sa isang dalaga na may ilang nanliligaw at pareho naman silang mababait o nagmukhang mababait. So, sino ang ipananalangin? Sino po ang ipapanalangin niya? Mahirap mag-decide po. Pero ang importante, ipanalangin natin ang tamang bagay. Pero paano natin malaman kung ano yung tamang bagay? Una po, sa pamamagitan ng elimination o tiyakin nyo na hindi mali. Ibig sabihin, tanungin natin kung hindi ba mali yung bagay na hinihingi po natin o pinapanalangin po natin. Pagkatapos tanggalin yung mali at alisin yung mali. Pangalawa po, tignan natin po kung ano ang sabi ng Bible. Para sa confirmation po. Kaya napakamahalaga na madalas tayong magbasa ng Bible o Biblia. Para sa oras na kinakailangan na po natin ng impormasyon ay maalaala agad natin kung ano ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita po. Hindi yung sa oras mismo ng pangangailangan ay saka ka lang mag-umpisang magbukas
ng Bible. Medyo mahirap po yun. Kaya dapat basa ka lang ng Biblia, basa ka lang ng basa. Lagi kang nag-aaral, lagi kang umaattend sa mga Bible study at lagi kang nakikinig sa mga nangangaral para hindi mo kailangan pang mag-research pag kailangan na. So, paano malalaman kung ano yung tamang bagay? Una, sa pamamagitan ng elimination kung hindi namamali. Pangalawa, sa pamamagitan ng Bible confirmation. Kasi sa pamamagitan ng Biblia po ay malalaman natin kung ano yung tama at yung mali. Bawal ba o hindi? May mga bagay kasi na bawal talaga sa Biblia. Mayroon rin medyo tahimik lang po ang Bible o kaya medyo neutral. At meron naman talagang malinaw na sinasabi sa Biblia na ito yung dapat na hingin natin para makasunod tayo sa tunay na kalooban ng Diyos. So dapat manalangin tayo o humingi tayo ng tamang bagay. Pangalawa po, manalangin tayo na may pagpupumilit. Bakit po sinabi ng Bible na manalangin na may pagpupumilit? Kung ako ang tatanungin ay maaring hindi ko rin talaga maunawaan kung bakit. Kaya ang mabuti pa ay sundin na lang natin po. Kasi yun naman ang sabi po ng Bible. Manalangin na may pagpupumilit. Sundin di po ba? Hindi naman kailangan na malaman natin ang buong batas para natin sundin. Hindi mo naman dapat na malaman ang lahat ng patakaran para kasumunod. Napakahiwaga ng panalangin. Bakit kailangan manalangin na may pagpupumilit? At ang dahilan kung bakit tayo'y nagpupumilit sa Diyos sa ating panalangin ay dahil panatag po ang ating loob sa Diyos. Di po ba ang anak natin minsan kapag may hinihingi sila ay ang kukulit? Bakit? Kasi panatag sila na ang kanilang hinihingi ay ating ibibigay po kapag kaya po natin. At hindi dahil sa malisyoso ang isip ng mga bata, kaya sila nagpupumilit sa paghingi, kundi naisip lang nila na baka nakalimutan natin. Nagpupumilit sila kasi alam nila na mahal natin po sila at hindi rin natin sila matitiis. Kaya panatag ang loob nila sa atin na humingi. Minsan, tayo lang yung medyo may malisyoso na pag-iisip sa mga taong hindi natin kapanatag ng loob. Minsan hindi lang tayo napagbuksan o na-replyan ay iniisip na natin na agad na baka galit sa atin. O di kaya ay ayaw na sa atin. O di kaya may tampo sa atin. Pero kapag panatag ang loob mo sa isang tao, ay hindi ka mag-atubili o mahihiya na sabihin kung ano ang kailangan mo o sadya mo. Kapag panatag ang loob mo sa isang tao, ay alam na hindi niya masamain ang pagpupumilit mo o paulit-ulit mo na pagpapalaala sa kanya tungkol sa hinihingi mo. Kasi ganun kayo ka-close. Di po ba yung mga taong napaka-perfectionist ay napakahirap pakisamahan? Mahirap makapanatagan ng loob. Mahirap pakisamahan kapag masyadong formal ay madalas nakakapagod kasama. Kung masyadong formal o correct yung tao sa iyo, ibig sabihin ay hindi panatag ang loob. Gustong hihiram lang ng konting pera dahil talagang kailangan o hihingi lang ng dahon ng malunggay ay ang dami pang paligoy-ligoy
ang dami pang pasakalye. Pero kapag panatag ang loob ng isang tao sa iyo, kapag hihingian ng dahon ng malunggay sa iyo, pati bulaklak ng katuray na tanim mo ay pipitasin niya pa yan kasi panatag ang loob. Alam niya po na hindi ka magagalit kasi ganun kayo kaklos. Panatag ang loob niya dahil para sa kanya ay hindi ka naman ibang tao. Kaya hindi ka na kailangan pang kumbinsihin. Kaya nasasabi niya kung ano ang gusto niyang sabihin ngayon. Bakit related po ito atin? Kasi kapag ang kulit-kulit natin sa Diyos ay maaring makulit lang tayo dahil panatag din ang ating loob po sa Kanya. Nananalangin tayo na may pagpupumilit sa Diyos dahil panatag ang loob natin sa Kanya, na hindi niya masamain yung paulit-ulit na paghingi po natin sa Kanya. Tulad ng isang bata na nagtitiwala na hindi masamain ng magulang, aminin man natin o hindi, ay mayroon mga hinihingi ng ating mga anak na kung hindi sila makulit, ay maaring makakalimutan natin yung kanilang hinihingi. Subalit ang Diyos po, ang Diyos naman po ay hindi nakakalimot. Pero iwan ko ba kung bakit gusto niya yung pagpupumilit o pagiging persistent sa ating pananalangin. Binasa naman natin ang verse, di po ba? At nakita natin na kailangan persistence po tayo. Ginawang example po yun para linawin upang maging makulit ka sa pananalangin. Sinabi na yung judge na walang galang sa tao at walang takot sa Diyos ay pinagbigyan yung isang babae dahil sa kanyang kakulitan. Ano pa kaya ang Diyos na mahabagin at mapagmahal? Siya pa kaya ang hindi magbibigay? Dito po pinapakita ng Diyos ang dahilan kung bakit dapat mapilit tayo. Hindi dahil para baguhin ang kanyang desisyon at hindi dahil sa kaya natin siyang impluensyahan sa ating pangungulit, kundi sa pagiging makulit o persistence po natin ay ating isinisiwalat ang ating tunay na pagtingin sa Diyos. Ang ating pagtitiwala na siya ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Ang ating pagtitiwala sa Kanya at pagiging palagayan ng loob. Ayun po sa aklat ng Juan po, kung buksan natin sa unang Juan, sa aklat po ng Juan. Sabi po dito, unang Juan chapter 5 verse 14. Sabi po, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Nakita po natin na hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya, sapagkat alam natin na ibibigay niya ang mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. So mahalaga, hingin natin ang naayon sa kalooban ng ating Diyos. Minsan binabaliwala ng tao ang pagkikilala sa kapangyarihan ng Diyos at sa patungkol sa Kanyang kalooban. Hindi nila pinapansin ang pagkilala sa karakter ng Diyos. Kaya hindi sila nagpupumilit sapagkat hindi nila sigurado kung natutuwa ba ang Diyos sa hinihingi nila o hindi. Halimbawa, sa paghihingi niyo sa Diyos na ang inyong mga mahal sa buhay ay makakilala sa Kanya. At sa pagkakilala niyo sa Diyos, alam niyo na gusto niya rin yun. Hindi po ba? Kaya pwede natin talagang ulit-ulitin na ipanalangin dahil alam natin na gusto rin po ng Panginoon yun.
Kaya yung kagustuhan ng Diyos mahalaga na alamin natin. Alam natin para tayo ay makapanalangin ayon sa kanyang gusto at kanyang kalooban. Ngayon, dahil ang panalangin na ating pinag-uusapan sa mga talatang ating nabasa ay dapat may pananalig, atin naman pong pag-usapan yung pananalig na mahina. Ano po ba yun? Yun po yung mga pananalangin na habang nananalangin po tayo ay parang kinokondisyon na natin ang ating sarili, ang ating mga sarili, upang hindi matanggap ang ating pinapanalangin. Halimbawa, sinasabi natin sa ating panalangin na, Lord, ito lamang ay pinipray lang, kung will nyo lang, kung pwede lang. Ito yung prayer na parang two-sided na coin. May dalawang ibig sabihin po yung mga ganyan pananalangin. Una po, either na sobrang tiwala mo na sa Panginoon, kaya mo sinasabi na, Lord, yung kalooban nyo ang mangyayari at hindi ang kalooban ko. Or kayo na po ang bahala, Panginoon, kung kalooban nyo. Yan ay dahil nagtitiwala po tayo sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, na ibibigay niya yon sa ikabubuti po natin. Pero, ang pangalawa na ibig sabihin ng prayer na ganyan po ay yung inihanda mo lang ang iyong sarili na kapag nabigo ka o hindi sinagot ang iyong pananalangin ay hindi ka masyadong ma-discourage. Ibig sabihin, kapag ganito ang prayer mo ay wala kang pananalig. Wala po tayong pananalig. Sapagkat hinihingi mo pa lang ay inihanda mo na ang iyong sarili para hindi matanggap ang iyong hinihingi. Kapag ang isang bata ay may buong pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang pananalangin, pagkatapos sasabihin ng magulang sa anak, dapat ipag-pray mo rin kung ano ang kalooban ng Diyos para kung hindi sinagot yung panalangin mo ay hindi ka masyadong ma-disappoint. Actually, kapag sinasabi nyo yun sa mga nananalangin na puno ng pananalig, ay parang sinasabi mo na rin na huwag masyadong umasa, baka mabigo ka. Samantala, ang tinuturo po sa atin sa Bible o sa salita ng Panginoon ay to pray expectantly. Manalangin at umaasa na ating matatanggap ang ating pinapanalangin. Kaya yung iba habang nananalangin palang ay sinapsychologize na yung sarili na baka hindi pakinggan ang prayer na ito o hindi tanggapin ay okay lang. Mali po yun. Kung ganyan ang klase ng panalangin ay para ka na rin hindi nananalangin. At buksan nyo po ang ating ang Biblia at samahan nyo ako kung meron po kayong Bible. Dito po sa James chapter 1 verse 6 to 8. Sa Santiago po, kabanata 1, talataang 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umaasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Nakita po natin. Napakaliwanag po ang sinabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 6 hanggang 8. Basahin po natin. Sobra kasi minsan ang self-preservation natin. Nananalangin pa lang tayo ay kinokondisyon na natin ang sarili sa kabiguan. Para kung sakaling hindi dumating o hindi dininig ng Diyos ang panalangin ay hindi masyadong masaktan. Pero ang sabi po ng Biblia,
Kapag humingi ay huwag mag-alintana at huwag magdalawang isip, sapagkat ang nagdadalawang isip ay parang alon sa dagat na siniklot-siklot ng hangin, at hindi raw dapat isipin ng ganun klaseng tao na may matatanggap siyang anuman mula sa Diyos, sapagkat siyang nagdadalawang loob. So ano po ang hinihingi sa atin po dito? Ang hinihingi po sa atin dito ay yung buong loob. Ayon po sa Hebreo chapter 11 verse 6. Hebreo kabanata 11 talatang 6. Sabi po, for without faith it is impossible to please God. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinuman lumalapit sa Diyos ay dapat maniniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kung nananalangin lang rin po tayo at wala rin naman pananampalataya, nagsasayang lang po tayo ng panahon. Yun bang sinasabi ng iba, minsan maipag-pray na rin baka sakali may mangyari, kung wala ay okay lang. Anong klaseng prayer po yun? Dapat ang prayer ay with expectant. Manalangin na umaasa na ang iyong panalangin mo ay diringgin ng Diyos. Pero siguraduhin po natin, mga kapatid, na ang ating panalangin ay ayon na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa mga bagay na medyo tahimik naman ang Bible, dapat lalo tayong manalangin. Sa mga bagay naman na alam natin na kalooban ng Diyos, ay dapat mas lalo tayong manalangin. Tulad ng mga pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, na huwag matakot o patungkol sa God's provision o sa Kanyang pag-provide sa ating pangangailangan at para sa ating kaligtasan o kaligtasan ng mga kaluluwa. Dapat mas lalo tayong manalangin kasi malinaw na yun ang kalooban ng Diyos. Siya mismo ang nag-utos sa atin na humingi ng mga bagay na yun. At ang daming mga pangako ng Diyos po sa atin, sa Bible, sa Biblia, na siya mismo ang nag-utos na hingin natin. Yun dapat ang pinapanalangin po natin. Hindi lang silent o neutral ang Bible o Biblia sa mga bagay na yun, kundi ang Diyos mismo ang nagsabi na hingin natin. Yun ang dapat nating ipanalangin. Dinirinig ng Diyos ang panalangin. Dinirinig ng Diyos ang makulit na pananalangin. Kaya kaya po tayong huwag magsawa sa kadadasal. Kapag nagdududa ka sa kalooban ng Diyos, manalangin ka lang. Kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, manalangin ka lang. At kung alam mo naman ang kalooban ng Diyos, dapat mas lalo ka pang manalangin. Basta magdasal ka, huwag po kayong titigil sa kadadasal. Hindi ko rin po alam kung bakit gustong-gusto ng Diyos na huwag tayo titigil sa kadadasal. At maaring hindi nyo rin alam. Kaya magdasal na lang po tayo. Kasi alam ng Panginoon at yun ang nais ng Panginoon. Alam niyo po ba na mahiwaga pa rin ang panalangin para sa atin hanggang ngayon? Sa akin hanggang ngayon. At hindi ko pa rin lubos na naintindihan. Halimbawa, sumakay ako ng bus, tapos mag-pray ako para hindi maaksidente ang bus na yun. Ibig bang sabihin, kapag wala ako o hindi ako nag-pray, ay maaksidente sila? Mas mabait ba ako kaysa Diyos?
na kung hindi ako hihingi o mag-pray ay papayagan ng Diyos na maaksidente po sila. Napakahiwaga ng panalangin at minsan hindi natin lubos na maintindihan. Pero dapat pray anyway. Manalangin lang kasi sabi naman ng Bible na manalangin tayo para sa bawat isa. So ipag-pray natin. Pero alangan naman na mas mabuti pa tayo sa Diyos. Na kung sakaling nakaligtaan natin ipag-pray ay pababayaan na sila ng Diyos. Kaya paalaala po sa bawat isa po sa atin. Just pray anyway. Manalangin na lang tayo. Hindi na intindihan, manalangin ka. Naguguluhan ka, just pray anyway. Hindi naman kasi natin dapat maintindihan ng lahat ng mechanics na yan. Kaya manalangin ka na lang. Ang liit kasi ng ating utak at hindi natin kayang abutin ang plano at kaisipan ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, sumunod na lang po tayo. Naunawaan nyo man o hindi, may mga naunawaan man natin o hindi, may mga bagay na obvious na bawal ipagawa, tulad ng utos na huwag kang magsinungaling. Malinaw po yun. Huwag kang magnakaw. Malinaw po yun. Pero may mga bagay naman na hindi talaga lubos na maunawaan sa Bible. Kaya po ang payo ko, sumunod na lang tayo. Kung hindi natin naunawaan, hindi ibig sabihin ay mali ang Diyos. Dahil ang Diyos ay perpekto. Ang part po natin ay manalangin. Manalangin, manalangin at sumunod sa kanyang kalooban. Isa pang halimbawa po, buksan natin ang ating Biblia at samahan niyo ako sa ating pagbasa. Dito po sa Lucas chapter 11 verse 5 to 10. Sabi po, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ng isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan, naglalakbay at wala akong maihahin sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo na nga akong gambalahin. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagkakaibigan. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Nakita po natin, napakaganda po yung mga talinghaga o halimbawa na ipinapakita po ng ating Panginoon po sa atin. Anong sinabi po dito? Dito po sinabi na yung isang tao ay ayaw nang magbukas kahit na kaibigan pa niya, yung kumakatok. Kasi ayaw niya na maisturbo ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang kanyang comfort. Pero ang kanyang kaibigan ay katok ng katok at naisturbo na siya. Ito ay kanyang pinagbuksan. At ang mga aral na ating natutunan po dito ay mas higit pa riyan ang Diyos. Mas higit pa riyan ang ating Panginoon na nagmamahal po sa atin. Na nagbibigay sa mga humihingi, na nagbubukas sa mga kumakatok at nasusumpungan ng mga tunay na humahanap po sa Kanya. Kapag hindi pa po nagbukas ang pinto,
maaaring hindi pa po tayo kumakatok. O di kaya hindi pa tayo kumatok ng kumatok. Siguro kaya gusto ng Diyos na makulit tayo sa panalangin dahil panatag ang loob natin sa Kanya. Dahil na makulit tayo sa panalangin. Dahil panatag ang loob natin sa Kanya, dahil alam natin na hindi siya na-open sa ating pangungulit. Sa ating panalangin, sa ating pananalangin. Na tayo ay may tiwala sa Kanya, sapagkat mahal niya po tayo. Na kahit ang bugtong niyang anak ay ibinigay niya at namatay doon sa krus para lang tayo po ay maligtas. Napakaganda po yung kakulitan na nagmumula sa kapalagayan loob at hindi dahil sa kakapalan. Magkaiba naman po yun. Na alam mo na ayaw kang pagbuksan dahil nainis sa iyo, ay katok ka pa rin ng katok. Pero yung tao na kapalagayan natin ng loob, kapag katok ka ng katok, ay katok tayo ng katok, ay okay lang. Sapagkat alam natin na kapag narinig niya po, tayo ay kanyang pagbubuksan. Kung ang tao nga na madalas iniisip ay ang sarili lang. Pero panatag ang loob sa atin, tayo'y pinagbubuksan kapag tayo ay kumakatok. Ang Diyos pa kaya na ang iniisip ay ang ating mga sarili. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya po, sinabi at paalaala ng Bible, sabi po ng Biblia, humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong, at kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Maraming salamat po sa umagang ito. Nawa po ay nakapagbigay sa atin ng karagdagan kaalaman ang mensahe po o salita ng ating Panginoon na ating napagbulay-bulayan sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa kadakilaan at kabutihan mo. Salamat sa salita mo na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo at nawa dakilang Ama Diyos ay ikaw ang aming naitaas na luwalhati at napapurihan sa araw na ito. At patuloy namin dakilang Ama Diyos na linalapit at dinadalangin sa iyong dakilang pangalan. Na kung loobin mo nawa, Ama, ay magsama-sama kami na magkakapatid sa pananampalataya na makapagpuri na dahil namimiss na namin ang aming paglilingkod, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan na sama-sama sa iyong bahay dalanginan. Namimiss na namin, Panginoon, ang ganun na papupuri at pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. At nawa, Ama, sa umagang ito, ikaw ang aming naitaas at naluwalhati at napapurihan. Lubos ka pinupuri at lubos ka na pinapasalamatan. At lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Nawa ang banal na Espiritu, siya naway gumabay at manahan sa bawat isa po sa amin. Amen. Amen.